Ay nako, mayroong mga nagpipilit. Patpatulan ba natin yung mga nagsasabing kaya ka sinibak? O yung mga nagsasabing bitter ka lang? I-explain ba natin yon yung pag-alis ko sa Malacanang muli? Baka kayo yung mapahiya, Pauls, ha? Pag ako nagsalita dito, baka kawawa yung sinusuportahan ninyo. Bait-bait ko eh. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Sabi ni Ma'am Karen, sa dinami-dami ng members sa relihiyon ni Pastor Q, they will demand the health status of the president. Are their numbers enough? I think so. Sabi ni Ricardo Yamson, kinalaban kasi ng SMNI mga teroristang NPA kaya nagalit si Senator Risa at tatlong kong na makakaliwa. I don't think it's just that. Oh, kasama na yon, kasama na po yon. At si Pastor Kibuloy na nga po ang nagsabi nun. But in addition to that, sinabi rin ni Pastor Kibuloy na kasama dyan ang kanilang paninira at pagdidiscredit, hindi lang kay Pastor, who is by himself very influential, pero dahil may connection siya kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara. Yes, TJ, merong membership option dito sa YT. Go lang to the main page at may nakalagay doon na join. Yun na po yung membership link. Sabi ni Jonathan Sots, inaabangan kita lagi kasi lahat ng sinasabi mo legal and approved. Sabi ni, ang bilis magkasundo ni BBM at Senado, agree agad ang Senado nang humawak sa Chacha. Ganun eh. Sabi ni Ian, pag-ingayin natin ang mga tunay na issue, diversionary tactics ang mga yan, umpisahan natin sa health status at capacity ng presidente. Drug test ni BBM when? Correct. Okay, so, wag natin kakalimutan, tama siya eh, si Ian, wag natin kakalimutan, kailangan tanungin natin ang status ng ating leaders. Ano ba po, mayroong paratang dito at kahit how do you call this? Kahit sabihin natin na ito ay sinabi, tinasabi pa lang na may ganito, okay? Credible naman po yung nagsasabi. Walang requirement sa ating saligang batas na kailangan may ebidensya ang taong bayan na magtaka tungkol dito. Diba? Pero sufficient na may basis. Ngayon, ang basis na sinasabi, kaya napansin nyo, nagsalita yung PNP na walang ganon. Hey, you two. Hi, Yoshi. Okay. Kailangan, kaya kinailangan ang PNP. Napansin ko yung nag-react eh. Nag-react ang PNP na PNP, ang PIDEA, kaya siya hindi daw kasama sa drug list nung time na yun. Si Senator Bato, nung time daw niya hindi kasama sa drug list and so on. Pero nag-concentrate sila dun sa pagsalagay ng pangalan niya sa drug list. Ngayon, ang sinasabi ni Pangulong Duterte, may intel siya, may information siya about that, kung kaya't gumawa siya ng desisyon noon na hindi gawing miyembro ng kanyang gabinete si then former Senator BBM. So, pwede rin naman natin sabihin na if it is substantiated by something, Mr. President, sasagot ba kayo? Okay? So, kailangan pag-usapan natin ito. Kung merong konting basis, may basis ang presidente, ang dating Pangulo. Sabi niya, pag dating Pangulo ka, pag mayor ka, and remember, he said, dahil dati siyang mayor. So, natanggap niya yung impormasyon noong dati siyang mayor. So, may time period yan. Yung time na yon, alam niya na mayroong ganitong issue. Ngayon, may mga nagsilabasan. Nagsabi na, I know na at that time, kasi kasamahan ko sila sa mga sosyalan na mayroong ganyan na drug use. So, hindi lang po si dating Pangulo ang nagsalita. Mayroon ng ibang mga nagsalita na makakakilala niya. And therefore, meron ng basis. Meron ng nagsasabi na, oh, may ganito. Mr. President, ano po ba ang lagay ng inyong kalusugan? Remember before, si dating Pangulong Duterte, meron din mga issue na gayon. Kung kaya't napilitan magsalita si Spock Sari, no, the president is okay. Tapos mo sinabi, ay, na-ospital. Teka, hindi ko po alam. And after that, they had to give information. So, noon, walang nagbibigay ng ebidensya, sabi-sabi lang. Sinabi na, ano yung mga sinasabi na namataan daw, nakita lang daw si presidente, nagpa-ospital, and so on. May basihan. Naglabas ng statement si Spock Sari, and so on. Clarify later on. Okay? Okay. Ay nako, mayroong mga nagpipilit. Patpatulan ba natin yung mga nagsasabing kaya ka sinibak?
O yung mga nagsasabing bitter ka lang, i-explain ba natin yon yung pag-alis ko sa Malacanang muli? Baka kayo yung mapahiya, tolls, ha? Pag ako nagsalita dito, baka kawawa yung sinusuportahan ninyo. Bait-bait ko eh. Sabi ni Hampas Lupang, ambisyosa. Daldi Suarez, bakit di niya alam chief siya sa mga sundalo na buang na, what do you mean? Ay, may sinasagot pala. Sabi ni Leonia, habang nag-iingay sila sa pagbanat sa mga supporters ni PRD, may ingay din tayo sa mga pangunahing problema ng bansa like MOOE, presyo ng bigas, gasolina, kuryente. Huwag kakalimutan, tubig. Tubig! Nasaan na napunta ang bilyones na sobrang budget ng Kongreso, drug test ni BBM? Correct. Magla-live ba daw ako sa Feb 25? Oo, syempre. Pero matapos po muna, kailangan marinig ko muna ang sasabihin ng ating dating Pangulo. Sabi ni Richie, totoo naman na user, quote-unquote, si BBM, ang strong evidence ay paggamit niya kay Inday Sara during elections. Actually, noon pa before elections, wala na akong tiwala simula pa. So, yun nga, ang tatanang, pwede rin natin hashtag, what is the state of the president's health? Diba? Sinabotahe atang live ni attorney, naglalag. Huwag niyo naman iisipin parating na sinasabotahe, hindi sila ganun kalakas. Minsan, it's really, nag-fail sila sa paggawa, sa pag-ayos ng ating internet. Nag-fail sila kasi hindi nila pinipitik yung mga oligarko may hawak sa ating internet. Huwag naman puro ganun, parang ang lakas-lakas nila. Oh please, huwag natin palabasin na ang ating mga overlords, kumbaga, ay ganun kalakas. Nililimitahan natin yung capabilities natin. Kasi parang, isipin ng mga tao, we cannot defeat them, we cannot control them, we gave them the power. Diba? Huwag parating ganun. Ay, sinabotahe ka, ay, may nangyayari na ganun. Minsan, it's really just a bad system. Minsan, it's really just the failings of these telecoms, who are, by the way, being coddled by the administration. Sabi ni Nat, Singapore, huwag kang paligoy-ligoy. Isang manggagamit ng mga Marcoses, never again Marcoses at Dilawan. Oh. Sabi ni Patatotini, ang palusot ni Weak Leader ay gumagamit din daw ang mga CEOs ng substance. Sino may sabi nun siya? Pero parang si Weak Leader lang ang bumabatak na head of state or government. Aray. Hashtag, we deserve better, sabi ni Lani, the nanny's vlog. Ang cute ang picture niya, madam. Sabi ni Faye, lugi na nga po kami dito sa stocks, iyak. Sabi ni Ma'am Christine, seems like we're never going to get answers from BBM. We're talking to a stone, or should I say stone? I saw what you did there. Sabi ni Kevin Okindo, kahit mga prepaid load ngayon, nagmamahalan tapos ang hina ng signal. Ito, sabi ni Bebelina Allison, may notice na po natataas uli yung tubig, kakalungkot po. Ano? Kakataas lang nitong Enero? Tataas na naman? Ay! Sabi ni Abu Turab, puro kayo never again pero pinanalo niyo naman. Uy, kami ba yung nagsabing never again Marcos the first time? Migil ka dyan. Sabi ni Boyat Tag, hi, nice seeing you again in your vlog. I'm watching here from Tampa, Florida. How are you? God bless you. Sabi ni nabasa ko na si Kevin. Anong oras ka naman nag-live? At any proactive pa rin ang trolls? Mukhang hinihintay ka talaga. Alam mo naman, the more trolls, the scareder they are. The more afraid they are of us. Diba? Tingnan mo naman si Maharlika kung kuyugin ng mga trolls. Sabi ni Jonathan, may part 2 ang uso diretso sa Inidoro ngayon. Ngayong eleksyon. Oo, return of the comeback. Same candidates halos. Oh, please. Sabi ni June, is a court subpoena serious, a Senate subpoena? I know they're both serious, but can you shake off subpoena coming from the Senate and stand their ground ignoring it? Salamat yung long-time fan. Well, people have done it. They have, pero it's there. Ganito yun parang civil disobedience yan. You can't ignore it. That is your stand. Pero remember that it still has the force of law. And it is, the Senate and the House are empowered by the Constitution to issue these summonses and to use the compulsory order of, compulsory threat, kumbaga, of contempt.
on persons who will disobey summons by the Senate. It is serious, yes. But I wouldn't blame anybody if they didn't want to go. Especially somebody who's a private person. We're not talking about government people. Pastor Kibuloy is private person. Sabi ni Ma'am Karen, ano ba pakiramdam ng admin na to? Endless kasamaan pinaggagawa. Divine justice na lang iintayin ko at wala pa rin people power naghihirap sa presidenteng unfit. Ooh, I like that. Sabi ni Ma'am Rosario Morsats, pati LPG gas, 30 pesos. Oh my gosh! 30 pesos ang tinaas. Dati 930, 2 weeks ago. Ngayon 960. Kaya pinapadala ko lagi kulang. TY for your great concern, OFW. My God. Ay, 12 o'clock na nga pala. Umaga na daw po. Matulog na daw ako. Pasensya na. Late talaga ako nag-start kasi, you know, we also have a day job. Nagtatrabaho din po tayo. Sabi ni Hinay Brat, I love it. We say it out loud. Ay, nako, kayo talaga. Sabi ni Andre, matindi talagang corruption. Uy, sa next time, wag ng all caps, ha? Ay, nako, parang naiintindihan ko yung sama ng loob dyan. Sabi ni Ming, saludo po ako kay VP Sara, very jam-packed ang schedule niya today. Dinalaw at nagbigay siya ng tulong sa mga sundalong nasawi from Lanao del Norte, Iligan City, CDO, and Agusan del Sur. Message po yan. The Vice President cares about what happens sa ating mga sundalo. Ganito lang yun eh. That's why dapat ang presidente should care. Importante yon sa ating mga sundalo. Hindi yung bibisita siya pag tingin niya na may miligro na yung kanyang mga ratings. Kailangan, ang isang leader, if you ask the people to put themselves in harm's way, okay, because that is what we do. We ask our soldiers, our uniformed personnel, our Philippine National Police, our law enforcers, our military, we ask them to put themselves in harm's way. Tapos hindi natin na-appreciate pag sila ay nasasaktan. Kapag tumanda na sila, wala tayong pakialam kung paano sila susustentuhan. Tandaan nyo kung bakit, one of the reasons, which I agree with, one of the rare instances where I agree with this administration, kung bakit may tama si Secretary Joc, no? It's because of some insensitive remarks he made about the military tungkol dito sa pension system nila. But by the way, the buck shouldn't have stopped with Secretary Joc, no? That is also the feeling of this administration. Never sinalungat ni Presidente BBM yung sinabi ni Secretary Joc, no? Na dapat daw magbibigay na, mag-contribute na yung military. Tagal-tagal daw walang pension system. Dahil natatakot daw ang Senado, Kongreso na humingi ng contributions, magbigay ng contributions ang ating military at saka police. So, wait, what? So, pasasalo ninyo yung feeling ng legislature sa ating mga police at military. Tinaasa ni Pangulong Duterte noon ang mga sweldo ng police at military kasi hindi po makatao. So, nang tinapat niya ng ganon, ito sufficient na mag-survive at makapagpaaral sila ng kanilang mga anak. Maraming salamat, Presidente Duterte. Tumaas din ang mga pensyon. Kasi syempre, the older they get, we ask these people to give us the best years of their lives. We ask their services while they are young. Okay? Merong age limit yan sa pagtanggap natin sa kanila. We ask the best years of their lives. We ask them to be in constant danger because the Supreme Court said na ang isang sundalo at ang pulis, 24 hours yan talaga naka-duty. Kahit technically off-duty yan, pag may nakita silang krimen, hindi nila pwedeng i-ignore, they have to get to work. Under these conditions, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Ngayon, biglang babaguhin ninyo yung sistema. So ang mangyayari, what this administration essentially was asking them was this. Pabawasan namin sweldo ninyo kasi hindi na namin kaya na sa GAA ikarga yung inyong mga pensyon. That amounts to parang binawasan ninyo yung sweldo. Let's not sugarcoat it. Parang binawasan na rin yung sweldo kasi yung inaasahan nilang take home ay hindi na ganon. Kasi sa ngayon, let's say example lang to. At a certain rank, sabihin natin 40,000 ang take home nila. Example lang to, yung seryoso 40,000 ang take home, tapos may pension sila. So ngayon, ang sinasabi ng administrasyon, kailangan ng contribution. So ang take home po ninyo per month will now be 30 na lang po.
para makahabol. Lalong-lalo na mataas na ranko nyo, magre-retire na kayo in a short while. So, kailangan mas malaki ang contributions ninyo. So, yung dating take-home ninyo na 40 ay 30 na lang. Pero may pension pa rin kayo. So, ano yun? Bawas pa rin, di ba? So, yan yung math dyan. Ngayon, tumahimik yung issue na yan. Alam niyo kung bakit? Hindi pa po na ipapasa yung batas. Wala pa po yung pondo. Pero wag kayo. Sa PNP, nagkakaltas na sila ng hindi exactly pang pension. Maraming nagsumbong. May kaltas na daw ang sweldo nila, pang pension daw, pang pension. Talaga? Wala pang batas, nagkakaltas na kayo. Nyahaha, sabi ni Mamba, oh. And wag niyong sasabihin na wag kong patulan kasi papatulan ko yung issue. Tinaasan ni Digong bago siya bumaba. Ngayon kasalukuyang admin ang nagsasuffer. Mali! Isa sa una niyang ginawa, yung pagtaas ng sweldo. Hindi niya yan tinaasan in 2022. Tandaan po niya yan. Nag-umpisa yung pagtataas ng sweldo 2017 pa lang. Incremental yan. So, pinag-usapan ng 2017 by 2019 po, imposed na po yan completely. Wag po kayong fake news, halata po kayo. At sasabihin ninyo, itong admin na to na nagsasuffer, din sa akin, ang tagal-tagal na po yung issue ng hindi makataong sweldo na binibigay natin sa mga taong hinihiling natin ang buhay. Parang ang sinasabi mo kasi, actually hindi, wag na natin sabihin parang, ang sinasabi kasi nitong taong to, okay lang na mababa ang sweldo ng mga tao na yan, yung mga sundalo, mga pulis. I hope that you will never have to need their services. Sa totoo lang. But every day, they are on the wall for us. Migil ka dyan, ha? Kaya hindi tayo na-overrun ng CPP, NPA, NDF. And it's not for lack of trying. Yung mga yun, kahit violations ng Geneva Convention, ginagawa nila. Mga sundalo natin, humanitarian. Kailangan. Migil ka dyan. Carolina says, kawawang military sa Pilipinas compare sa Amerika at ibang bansa. Sila ang nagpuprotekta sa taong bayan at sa ating bansa. Naku, merong mga nananadya na minimispell yung name ko para para mang-insulto. Ay, naku. Sabi ni Red Fishman, wag na daw tayo magalit sa pagnanakaw nila tsaka sa pagtaas ng kuryente, tubig, bilihin at cost of living. Kasi pinaganda naman daw nila yung Pasig Esplanade. Tapos na ba? Pag wala kang makain taong bayan, yun na lang daw po. Uy, wag ka. At nagpapa-concert naman po sila. Kasi yung konsepto nila ng kultura, naku, isang buong live ito, pero umpisan lang natin ngayon. Ang konsepto nila ng kultura, which I am so disappointed in, ay ganyan, fashion show, concert, na ganyan. Well, yes, bahagi ang musika sa kultura, di ba? Oo, kailangan yan. Pero yun lang ba yun? Hanggang dyan lang? Kung maaalala natin, ang unang Marcos administration, sila yung nagbukas ng isip natin tungkol sa kahalagahan ng kasaysayan. Tungkol sa kahalagahan ng pagrerespeto ng mga lumang gusali na siyang mga saksi sa ating nakaraan at saksi din sa ating mga aesthetic values and so on. Diba? Ay nako. Sabi ni Haru, si PRD lang ang nagbigay ng tunay na pagpapahalaga sa mga men in uniform. Warak. Sabi ni Mel, DPWH din, zero, kaya lahat ng build projects nakahul. Ay, nako. Sabi ni Jake, di na tayo kakain, concert na lang daw. Correct. Yung mga tipong upang palubag-loob, military families. Ay, oo nga pala. Gusto namin kaltasad ang sweldo ninyo. Pero, di bale, invite namin kayo sa concert dito sa Malacanang. Wow. Gaano talaga? How do you call this? What do we call this? Audacity? Temerity? Masyadong malalang. Kapal ng mukha. I swear, seriously, ganyan sila mag-communicate. Ay, kakaltasan namin ng sweldo ninyo. Pero di bale, magpapakoncert kami for your families. Tapos sinabi tuloy ni Sec Gibo, ay, hindi ako sang-ayon doon sa pagkaltas. We have to know, dito sa military, hindi po pwedeng ganyan. Kailangan, taasan talaga, and so on. Ay, bread and circus. Sabi ni Jake, Roman style yata yon. I'm bread and circus. Walang bread. Ganito yon, yung bread and circus, ano yan? Sabi kasi, yung panahon ng mga Caesar sa ancient Rome noon,
ang sinasabi nila para para tahimik at maayos yung kanilang pagpapalakad nang hindi masyadong nare-restless ang taong bayan, ang importante mo ibigay sa kanila dalawa lang, bread and circus, pagkain at saka entertainment. So literally circus kasi yung Circus Maximus, yun yung arena. Doon yung nagaganap yung mga games. Doon mismo yung pagre-recreate ng mga naval battles. May mga ganyan. O minsan pinaplood nila yung arena para may mga boats doon na i-reenact nila isang mga naval battle. Ganyan. Tapos dyan nagpapatayan yung mga slaves. Yung mga ganyan. Di ba yung gladiator? Ganun. Yan ang circus. Ang bread, kailangan siguraduhin nyo may pagkain at abot kaya ang pagkain. Ngayon, paano magiging Roman style? Paano magiging bread and circus? Ang mahal nga ng bigas. Mahal ang vegetables, pero tinatapon na ng ating mga magsasaka kasi hindi nila mabenta dito sa mga malintik na middlemen na namamayagpag pa rin. Alam na ng DA ang problema, ha? Na-diagnose na ni Pangulo 2022 pa lang, hindi pa rin nila nasasaayos ang logistics system. Nasa na ang ating logistics system? Nasa na mga grain silos na dapat gobyerno ang unang magpatayo. And then later on, hikayatin ng private sector para nang sa gayon, pag malakas-lakas na ang buying power, ang financial strength ng ating mga magsasaka, kaya na nila either maggawa ng sarili nilang mga silos or grain storage or ma-afford nila yung mga sa private sector. But in the meantime, it must be government that should take the lead. Hindi lang grain silos, of course, storage, refrigeration, mga bagsakan, yung mga FTI food terminals, and so on. Nasa na po alam ng gobyerno na yan po ang kailangan ng ating mga magsasaka. Pero anong kasagutan nila sa mataas na presyo ng pagkain? Importation. Para sa ating mga magsasaka, deadly yun. So, ano naman ang sagot nila sa problema ng ating mga magsasaka? Ayuda. Talaga? Nasolve ba nila yung problema sa kakaayuda? Remember, hanggang sa, pati yung mga taong almost poor, bibigyan na ng ayuda. Sabi ni Fox Queen, kamusta na ang Kadiwa program nila? Ewan ko, nagiging halo nga yata eh. Tignan natin kung may pulso. Ayan, sabi ni AAA, totoo po yan, sahod ng PNP may pagtaas ng monthly contributions. Wala pang batas yan, nagkakaltas na sila. Ay nako, Sir Acolda, ano ba? Sinong kausap ni Tex? Ako ba? Hindi ako nagtuturo. Nagka-clarify ako, ang pinagsasabi mo. Ako ba yan? Sige nga. Inuulit lang natin yung sa Net 25. Galingan nyo ha, kung ako ang sinasabihan mo dyan. Sabi ni G. Valdez, tingin kasi nila sa mga Pilipino pera lang katapat kaya paayuda sila ng paayuda. Well, hindi lang yun. Para hindi nila sinosolve yung totoong problema. Kasi kailangan sabi ni Tex, si INC po. Ay, o nga naman. Ano bang sinabi ni INC? Uy, next time lagyan niyo ng app para I don't feel alluded to. Sabi ni your special shop, posible kasi na madali mag-kickback pag puro ayuda. Totoo naman po yan. Sabi ni Abhishek, hello. Sabi ni Ma'am Christine, feeling celebrity yung first couple. Update na nag-date night sila, like we care. BBM, hindi po kayo artista, public servant po kayo. Yung mga pakyut-pakyut ganyan, okay yan pag kandidato ka. Pero yung mga, yung mga for entertainment purposes na ganyan, nakakairita lang sa mga taong galit na. Sa mga taong naghahanap ng presyo ng mababang presyong bigas. Ay, Mr. President, yung date night ninyo, hindi po yan. Para dun sa mga nag-aabiso sa ating Pangulo, huwag nyo naman ipahamak. Hindi namin kasi gusto na mag-fail siya. Sabi ni Noribas, lately po, puro sila pakyut, nakakasuka. Sabi ni Maharlika, baka si Lisa yung director ng date night. Hindi. Okay, meron ako sana sasabihin, hindi na. Self-censorship na lang. Sabi ni Concordia, ayuda is to justify their kawat ng pera sa kaban ng bayan. Sabi ni Real Me, maganda pa rin talaga na may 50-50 opposition sa government. Gaya ngayon, mostly hawak sa leeg ng admin kaya kahit kaliwat kanan na bisto ang ghost budget pero walang nananagot. Sabi ni Presi, sa ayuda kasi sila kumikita sa ilang kamay na dadaan yan
niyang ilang tapyas bago matanggap. So, bago tayo magtapos, tandaan natin ang hashtags. Pero explain muna natin, i-recap lang po natin yung main topic natin. Totoo nga ang balita, tututol ang INC sa People's Initiative. Pero hindi po nila, ay kinaklarify po doon sa Net25 na hindi po nila ito in-announce sa publiko, kundi sa kanilang mga kasapi. Dahil, hindi naman ito for public consumption na ano. It's still good to know para sa atin, pero gusto lang liwanagin na they do not intend this to be known to the public. Hindi po nila sinasabi ito para magkaroon ng political effect or anything like that. Sinasabi ito sa kanilang mga kasapi for their own internal purposes. Ngayon, sa iba naman, tandaan po natin na ang issue tungkol dito sa paggagamit ng illegal na droga ay isang health concern na maaaring i-demand ng ordinaryong mamamayan. So siguro, oras na rin na gawin na nating hashtag. It's a health issue. Diba? Ano ba yung hashtag natin dyan? Drug use is a health issue, which is something that the President should answer. May basis naman po sa dating administrasyon, sinagot ni dating Pangulong Duterte, ang mga suspicions tungkol dun sa kanilang mga it's okay, Tex, no problem. Tungkol dun sa mga issues about his health. Di ba kaya nga nag-resign si Spokes Harry noon? Sabi niya, hindi niyo ako sinabihan, in-announce ko dun sa, sa publiko na walang issue sa health. Yung pala, nagkaroon ng issue. So, sabi ni, bilis eh. Sabi ni Jan, tama ka, hindi kami pwedeng magsalita tungkol sa mga sensitibong topic unless walang pahintulot ng pamamahala po namin. O yun, di ba? So, parang gusto ko rin lang liwanagin na, to protect the church. Kasi, baka sabihin na, yun nga, meron, baka, i-monitor na at sabihin na merong, namumuliti ka na, and so on. Sabi ni Ma'am Victoria, at maraming salamat po sa pagpapaalala, please like and share po before this live ends. So, ano yung hashtag natin pagdating sa health issue? Diba? Pwedeng hashtag drug use is a health issue. Pwedeng ganun. Pwede ring, answer your health issues. Something like that. Kasi may basis, ilan na yung nagsabi, ilan na yung nagsalita. Hindi naman kailangan hukuman ng mag-decide. Basta mayroong basihan dun sa panawagan na sagutin, kailangan sagutin. At tandaan ninyo, ang gabinete po ang mag-i-explain sa taong bayan. So, kamusta naman ang DOH secretary natin? Masyado yatang tahimik. Bukod pa dito, ay tandaan po natin, tumutuloy-tuloy ang People's Initiative. At kahit anong salita pa ng Senado at Kongreso na economic provisions lang, as long as buhay ang People's Initiative, alam natin na hindi lang po economic provisions ang papakialaman nila. Bukod pa dyan, ang economic provisions, hindi po natin hiningi. Tandaan po natin, kailan natin hinikayat yan? Kailan nagkaroon ng diskurso tungkol dyan? Di ba dapat bago mag-usap-usap, bago magkaroon ng sinasabing con-as na yan? Emphasis on the ASS, guys. Bago pa nagkaroon yan, dapat may diskurso, dapat may information campaign. Yung information campaign, mauuna yan bago magsalita itong mga kongresista at senador. Nagre-resolution sila. Eh, saan ba yung public clamor for that? Kailan naging importante sa atin yung, yung nationalization ng advertising? Kailan ba natin hinikayat na maging na tanggalin sa nationalized industries ang advertising at edukasyon? Alam po natin yung dangers ng mga yan. Kahalin tulad niyan, yung pag-nationalize ng media. Ang laki ng impluensya. Gusto nila, papasukin natin yung mga values ng ibang kultura para ma-erase na tayo. As it is, ang Pilipinas, consumerist na tayo, consumer society na we don't make anything anymore. We import almost everything. And even if we make things here, we import the materials. Well, in the meantime, ang ini-export natin, raw materials na pwede natin tayo maggawa, tayo mag-refine, tayo yung mag-produce. We're not doing that. We're slaves to importation. We're slaves to foreign powers. Most of our food, ini-import.
Let's not kid ourselves na there's sufficient farmers who are producing sufficient food to feed ourselves. We have to import. And this dependence on importation should be a scary thing for all of us. Hindi ginagalaw, hindi naayos. Ayuda! Yan ang kasagutan. The point here is that people's initiative right now is a dangerous thing for us. Inuuna nga nila ang people's initiative. Marami na po tao ang nakaka-realize nito. Maraming salamat at nag-leak nga yung impormasyon tungkol sa Iglesia ni Cristo. And before that, tutol na rin ang Kingdom of Jesus Christ. But even before that, marami na po tayo, mga netizens dito, ang nag-uusap, nagsasalita at nagsasabi na bakit nagkaroon ng ganyang pasikretong ng pirmahan, signature campaign. Bakit ganyan? Kailangan, di ba, parang pasikreto barangay-barangay lang, and so on. Kung may pasikreto, may tinatago. Meron pang confusion about sino ba talaga ang may pasimuno niyan. Ang linaw na ng ebidensya na may ilang mga kongresista na involved. At mayroon pang polisiya tungkol sa ayuda na parang naliligaw yata dito sa mga barangay na mayroong signature campaign. Pirma pa rin po ang issue sa ngayon para sa ating mga mamamayan. Alam niyo kung bakit pirma pa rin? Kasi hindi naman nila inaayos everything else. Pagkain, tubig, kuryente, transportasyon, internet, lahat yan, hindi nila sinasagot. Ang dami natin naririnig, may plano na daw para sa renewables. Talaga? Tatandaan ko, ang timetable para dyan ay makukumpleto, mauumpisahan ang renewables by 2027. So right now, plans yan. Parang foreign direct investments lang yan Pledges ang lumalabas. Hindi po namin kailangan ng pledges ninyo. Unang-una, kailangan itigil niyo po muna yung People's Initiative na yan at ayusin niyo yung budget. 500 billion para sa ayuda. Di naman kayo masyadong halata na ginagamit niyo sa iba't ibang dahilan. At sinong magsasabi sa inyo na walang didikit dyan sa mga palad at bulsa ng ibang mga tao sa gobyerno? We're not happy. Every day, we get more and more unhappy. Ay, alam nyo, mga kawani ng gobyerno, mga opisyalis ng gobyerno, sana man lang nakikinig kayo kahit paano. Sabi ni Alan D., wala bang dance steps na tamba moves? We're not happy. Because the government doesn't listen. Yung iba nga sa atin, kontento na tayo, sagutin man lang nila yung mga katanungan natin. Di ba kayo magpapadrug test? Hindi nyo ba papansinin yung akusasyon? Anong will I won't dignify? Kung kami na po yung nanghihiling, baka pwede ninyong ikwento ang estado ng inyong kalusugan. Ay. Wala silang malasakit, sabi ni Ma'am Lorcely Venturina. Wala silang malasakit sa tulad nating mga hampas lupa kasi hindi nila tayo ka-level. At yun nga po yun, isa siguro yan sa reasons kung bakit nagkaroon sila ng kapal ng mukha na mag-umpisa ng People's Initiative thinking that they could get away with it, di ba? How could you get away with something that requires 12% na ng mga taong pipirma? That's 8-9 million people. You know, the reason tama kayo they think that they can get away with it because they think they can fool the people and they think they can fool the people because they're up there. And we're the ones down here. Yung mga tipong, pwede na yan, yung mga ganyang attitude, that was so Dilaw era. But now, nakikita na naman natin, yung mga tipong, sige, hindi natin isi-solve yung problema, ayuda na lang, pwede na yan. Hay. Once again, binadpit ko na naman kayo. Pero, huwag po natin kakalimutan, #we deserve better. Hindi mo pera yan. Lalo-lalo na po yung mga ayuda na yan huwag niyo pong gagamitin as a legalized form of suhol, of bribing or vote buying. Diba? We did not also ask for no to People's Initiative or no to Pinsan's Initiative. No to Politicos Initiative. Hindi niyo naman kami sinali dyan at hanggang ngayon hindi pa rin kasali ang taong bayan sa inyong kagustuhan na baguhin ang saligang batas. So muli, it's health issue. It's the fact that hindi nila inaayos yung mga problema ng gobyerno at ang ginagawa na nire-reseta nila, charter change at ayuda. So, huwag pong kakalimutan, say it out, say it loud.
let them know we are not happy. We're not happy with the way they're running things. We're not happy with the way the House Speaker seems to act more like the President than the actual President. We're not happy with the news that there are unelected officials who are performing functions that are limited to the presidency. Unelected officials, sorry, parang fake news. Unelected persons who are exercising functions that belong to the President. Ay nako. Tuloy-tuloy natin ilagay sa mga walls natin yan. Tuloy-tuloy natin ilagay sa mga comment sections. Tuloy-tuloy natin. Let's just keep on keeping on. I-explain natin if we can explain on our own walls para dumami yung mga nag-uusap tungkol dito. Put on your wall that ayuda is a, what do you call this? It's a band-aid. It's a stopgap. It doesn't solve any problems. And we allocated, our Congress allocated 500 billion pesos for ayuda. There's no development pag ayuda. There's no innovation. There's no real services pag nag-aayuda lang tayo. 500 billion for ayuda. 731 billion in unprogrammed funds. At sagutin din natin yung mga attempts ng mga nung kabila na to hypersimplify things. Halimbawa, sinasabi, dinidiktahan ng dating Pangulo ang current na Pangulo. What? So pag kami nagsasabi, dinidedman ninyo. Kami rin sinasabi namin, pag-drug test, di ba? Kami din sinasabi namin, ayusin ninyo yung logistic system. Kami din sinasabi namin ganun, pero wala, hyper-focus kayo kay dating Pangulo. Who, by the way, is a citizen and has not lost his rights to free speech. So, no, hindi niya dinidiktahan. But he is exercising his right. That is in the Constitution. Pwede siyang magsalita. Pwede siyang magpahayag. Yes, pwede niyang sabihin. Pwede niyang i-bring up ang health issues. So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga matatalinong komento, katanungan. Maraming salamat sa mga kontribusyon ninyo sa diskursong pampubliko. At bukod at higit sa lahat, maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsusuporta at tuloy-tuloy na pagmamahal sa bayan. We can ask no less. We live in the times na tayo ang hinahamon ng tadhana. Hinahamon na tindigan natin ang ating bayan. At paalala rin po natin sa ating mga armed forces, nasa saligang batas. The Armed Forces of the Philippines, the AFP, is the protector of the people and of the state. Kapag namiligro ang taong bayan sa opresyon ng Estado as exemplified by the government, as represented by the government, obligasyon po is the protector. Diba? Obligasyon po yan ng ating AFP na protektahan ang taong bayan. Huwag po natin kakalimutan at sabihan natin ng sabihan paulit-ulit kung kailangan. Hashtag the AFP is the protector of the people. They also protect the state, but don't forget that they're the protector of the people. Okay? Maraming salamat. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe. Okay? May ingat po tayo dyan sa labas. Alagaan ang ating kalusugan. Kailangan kayo ngayon ng ating bayan. Good night!